itong property. So may overlooking tayo na dagat. Ayan, overlooking na dagat. Then sa kabila naman po may overlooking naman tayong mga bundok naman po. So ayan, dalawang bahagi na magkaiba. Ano ba yung inyong lupa? Meron kayong income pagdating sa mga niyog. May kumbaga may ROI kayo monthly. Kahit nagpapal So ito guys, panibagong property. Same bayan po, Buenavista, Quezon, Barangay Mabutag. So itong property naman ito ay tuhog naman po nitong cemented road. So dito, konti lang yung bahagi niya dito sa part na ito, konti lang naman. Then dito yung kalawakan niya sa bahaging ito. So ito yung medyo pataas po ito, pero na dito naman yung kagandahan niya. So pasukin po natin yung property. So ito may mga produkto. Overlooking malapit na Diyan na yung mga resort. Ilang sukat nito kuya? 2.8. So yung kagandahan nito ay along cemented road. So ito, maganda naman yung niya, looban. So kagandahan din siya, along cemented road siya. Pag yan ay pinabako nyo lang, tapos pinapantay, shoot na yan. So susukat po nito ay 2.8 hectares. Malapit lang sa town proper. Is 3 km or 3 km. So napakalapit po nun. So ito yung kanyang looban ng property. Ayan, niyugan pa po siya. Slope dito sa bahaging ito, sa bungad. Sa mga gustong pagbabakahan, pwede nga itong pagbakahan. So ayan, katulad po niyan. So yan po yung kanyang property. Medyo mabababa pa yung niyog niya, pero mga namumunga na. So yun yung kagandaan niya. So meron tayong kausap sa ganitong nagpapahanap. So meron na akong i-offer sa iyo sir, kung napapanood mo po ito. So pwede po itong choice, itong ganitong property. Yan po ang niyugan niya, mabababa pa lamang, along cemented road, malapit sa town proper. So pasok na pasok po ito sa hinahanap niyo po. So ayun po, dito maganda dito maglagay ng kubo dito, kasi yung pwede ka mag overlooking diyan. Yan, dito sako pa po ito. So ayun yung kanyang niyugan. Sa bahaging ito. Ito po yung bahagi niyang mataas. Then dito naman po ay pababa niya. Sleeping po. So yan. Talagang naayon po ang ayan, slow po yan. So kagandahan ito sa mga pagniniyugan nga, kasi madali lang dito mag-harvest. Pagka-harvest dyan, slope lang yan, bababa lang dyan mga niyug. Doon na ang salon yan. May harang doon Yun na yung pagitan. Ibig sabihin may sukat na ito. Sukat na ito. Ayun, maganda So yun po, may pagitan siya doon. Kung makikita niyo po, mayroon yang mga doon, parang mga batig, mga kahoy pa. Straight po siya doon, hanggang doon pa. Ayan, doon. Kaya po yan po yung sakop niya. Ito yung bahagi ng lupa niya. Pag ganyan po, slope. Ayan. So hindi naman siya yung usual na flat land po. Ayan.
Pero yun nga po, sa naghahanap po ng farm na malapit lang sa town proper, at the same time talagang coconut farm. So ayan, kita nyo naman po kagagandahan pa ng niyog niyan, sobrang dami. Yun, cemented road, yun yung isang the best way sa pagpili ng farm, yung along barangay road na, kasi kadalasan nagkakaroon ng hassle sa right of way. And at the same time, ayan, pwedeng pagbakahan, lagyan ng kubo. Maganda itong farm na ito kahit pa paano. Talagang yun naman ang kagandahan po sa pagkuha ng farm, di ba po? Usually nagiging investment po natin ang pagkuha ng farm. Sa lupa naman po kasi walang pagbaba. Kumbaga ay bilhin mo yan, may tanim o wala, talagang may increase po yan sa ibebenta. Kumbaga po, nabili nyo ngayon ng mura, kahit after a month pwede nyo nang agad na tubuan na mabenta ulit. So yun yung kagandahan sa investment pagdating sa lupa. Ito ho, mas the best ito kasi hindi lang siya investment na pwede nyong standby yung inyong lupa. Meron kayong income pagdating sa mga niyog. Kumbaga may ROI kayo monthly. Kahit nagpapalinis kayo, may pambayad kayo sa maglilinis, na magmumula naman dun na sa lupa, hindi na sa sarili nyong expense o sa sarili nyong bulsa na kailangan nyo magpalinis. Papamaintain nyo yung lupa na maganda, edi kailangan nyo ng panibagong budget. Ito po, meron na kayong kapag harvest season, pwede nyo nang ilaban niya ng 50-50. Yung 50% sa inyo and 50% sa maglulukad. Linis po yun, papalinis na din yun. Pwedeng ganun po. O di ba po, may income pa kayo. Hindi lang kayo kumbaga hindi na kayo magbabayad lang. Meron pa kayong kita doon sa farm. Yun ang kagandaan po kapag niyugan po yung ating kinuhang farm. Dito sa bahaging to, another overlooking po. Ganda ng kanyang place kapag ito'y talagang developed. Sako pa po ito sa bahaging ito. Titulado naman din po. So na yun. At yung another good dito sa area na ito, medyo may ayos naman dito, pwedeng pagkubo-kubuhan din. Ayan po yung overlooking po niya. Ayan, so malawak na overlooking. Kahit dito magkaroon lang dito kayo ng kubo, kasi sa bahaging ito, ang tanaw nyo po dito yung sunrise. Yan. Pag dito kayo may kubo, diba, meron kayo ditong kubo, pag umaga dito yung sunrise nya. Then dito naman yung pagbaba po ng araw. Yan, dito nakalapat yung araw, hapon na po kasi. So yun po yan. Ito bahagi pa po ito ng property. Ito yung ganda ng hangin, mahangin kahit mainit. Kasi nga marami siyang puno. Ayan. Kahit hindi na nga natin ito paliparan, kasi nalibot naman natin dito nga ito overlooking ka na. May overlooking pa to sa dagat. Okay. Sako pa din siya. Yan, so pupuntahan daw po natin yung another overlooking naman sa dagat. Ayan, sako pa po ito. Ayan. Okay. Ito talagang niyugan na ito. Ganda Ito ang overlooking Ito ang pusto. Ayan ang dagat to. So ito po pala, dito kagandaan ito. Sa kaliwa nyo po,
Yan ang kagandahan nito. Dito, sunrise. Dito sa bahaging itong overlooking nyo dito ay yung gubat, yung mga kabundukan na yan. Ayan. Then pagpunta nyo naman po dito, kaya dito maganda malagay kubo. Dito naman po yung pagbaba naman ng araw, na makikita nyo din yung overlooking nya, na ayan po, ayan dagat po. Kita nyo yan. Kung makita nyo po yan, hindi ko lang po ma-zoom. Ayan. Ano? Saan? So na ayan po ay yung overlooking niya. Kaganda pa ng mga bundok doon, o yung mga pulo-pulo na yan. Yan, ito yung dagat. Yan. Susumin po natin. Yan po, overlooking din po yan, dagat na yan. Yan po ang dagat naman ng Buena Vista. Yan po yung mga beach na po. Kaya po itong property na ito ay malapit na po sa beach resort po. Yan. So hindi naman po flood free po siya, hindi po siya binabaha. Yun ang kagandahan nitong property. So may overlooking tayo na dagat. Ayan, overlooking na dagat. Then sa kabila naman po may overlooking naman tayong mga bundok naman po. So ayun, dalawang bahagi na magkaiba. Then dito po yung sunrise, dito naman yung sunfall. So talagang good na good siya. Then ayan po ang ang kanyang niyugan. So punta tayo doon, baka may mas kita pa yung dagat. So nandito kami sa another part ng property. Dito pwede rin dito magawa ng kubo. Ito ba yung kalawakan, nakitang kita nyo talaga. Ayan. Ayan, ganda ano. Ayan po, overlooking na dagat. Dagat po yan. Ayan, dagat po yan. Sa bahagi yan. Ayan, kabundukan, dagat. Ganda ano. Ayan po, ang dagat. Pala yung dagat yun. Ayan. Yung nakakita yun. Nalimutan ako kung saan ako basta. Ayan, dagat. Ayan. Dagat yan, overlooking. Ganda ng property nya. So na ayan po, andito na ulit tayo sa kalsada. So yan, sakop po yan. Gandun. Sa kuryente naman, ayan. So marami talaga siyang niyog. So nasa 600 daw po yan. So ito yung bahagi ng overlooking ng mga bundok. Then dito naman yung bahagi ng overlooking ng dagat. So yan po. Yun ang kagandaan niya, along cemented road siya. Cemented road, simula taon proper, walang putik na madaraanan. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Olayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.